Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, I will share with you how I heal my heart when I lost my dogs. So nakita nyo sa mga past vlogs ko, sobrang andami talagang nanonood when ang topic natin is about dogs. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung pinakamahirap na part kapag nag-aalaga ka ng aso. Kasi diba, mahirap talaga mag-alaga ng aso, yung papakainin mo sila, lilinisin mo yung mga pupo nila, yung mga kalat nila, mahirap yun. Pero, mas mahirap kapag nawala sila sa inyo. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko nga pa nakakaya kapag nawawala sila. Kasi ang daming mga ano dyan na parang gusto nilang magpakamatay, ganun. Kasi nga, dahil nawala yung dog nila. So, naiintindihan ko kayo. Kasi nung dati talaga, naalala ko nung nawala sa akin si Chin, share ko lang sa inyo para at least alam nyo na nakaka-relate talaga ako sa inyo. Kasi dog lover din talaga ako. So, before ako magkaroon talaga ng baby, yung mga aso talaga yung bini-baby ko. Dati nung si Chino nawala siya, college pa ako nun. Ano talaga, as in yung araw na namatay siya, hindi talaga ako bumangon sa kama, tapos hindi ako kumain, hindi ako uminom. So, sobrang hilong-hilaw ko na parang gusto ko na talagang mamatay din. Sobrang hirap kasi mawala ng aso, lalo na 7 years siya sa amin. Tapos, best friend ko talaga siya. Si Chin yung nanay ni Otis. So, after ni Chin, si Otis na yung naging next kong aso. Which is namatay din siya noong 2018. Tingin ko 2018 siya talaga namatay. Hindi ako sure kasi syempre medyo matagal na yun. Ang dami-dami ko nang naging aso. So, yun. Si Otis naman nung namatay siya, nag-work na ako nun. Pumasok pa rin ako nun. Hindi ko alam bakit ako pumasok nun. Tapos, nag-iiyak lang ako sa office maghapon. Talagang tinatanong ng mga tao kung bakit iyak ako nang iyak. Tapos, mabanggit lang talaga yung aso na iiyak na ako. Sobrang hirap talaga makamove on sa mga aso. And this year, namatayan kami ng, last year pala, namatayan kami ng 2 tuta. Insert ko dito yung videos nila. Sila yung naging alaga namin LC, mga baby namin LC. 3 sila, yung isa buhay pa, si Bilog. So, si Junior, saka si Tamtam yung namatay. Tapos, si Lokot. Yan. So, hindi ako masyado sa kanila nakaiyak. Kaya medyo naiiyak ako ngayon. Okay, so tuturo ko lang sa inyo paano ba kayo makaka-move on. Kahit na hindi naman talaga kayo makaka-move on, pero makakatulong to sa inyo. Okay, so una, cry until you can. So, iiyak niya lang siya ng iiyak. Ganun. Kasi yun talaga makakatulong sa inyo. Yung pag-iyak niya ng pag-iyak. As in, ako talaga nun yung kay Otis. Maghapon akong umiiyak, maghapon magdamag, ganun. Yung gabi pa lang na yun, gabi kasi siya namatay. Iyak na ako ng iyak, tapos kinabukasan, iyak pa rin ako ng iyak sa office. Talagang umiiyak ako, wala akong pakialam. Okay lang yan na umiyak kayo ng umiyak or may makakita sa inyo, ganun. Huwag kayo mahihiya kasi aso nyo yan. Saka, sa totoo lang, mas maano pa yung mga aso, diba? Kaysa sa ibang tao, mas ano pa natin sila. Parang mas pamilya pa natin sila kaysa sa ibang tao. So, yung mga dog lover dyan, maintindihan talaga ako na nakakaiyak talaga. Yung para ka nang mamamatay sa pag-iyak. Sobra talaga. Tapos iyon, syempre, kung iiyak kayo ng iiyak, huwag nyo kakalimutan na uminom kayo ng tubig, ganun, kasi madidehydrate kayo. Tapos isipin nyo na lang na, lagi ko sinasabi to, kasi sa dami nang nagme-message sa akin, nakakalungkot na hindi nila agad nalulunasan yung sakit ng aso nila, which is yung distemper nga. Din siya yung gamot. Depende din siya sa aso. So sabi ko sa inyo doon sa distemper, si Palito kasi, lumaban talaga siya. Doon sa 3 sila si Hotdog, si Tagpe, ito si Palito. Doon sa kanilang 3, si Palito lang talaga yung kumakain siya ng Cerelac. As in, binubukan niya yung bibig niya. Tapos siya lang yung umiinom ng gamot. Talaga, na yung gusto niya talaga. Hindi mo siya pinipilit. Yung 2 pinipilit namin. So, ayun, bumigay sila. Pero si Palito talaga lumalaban. So, sabi ko sa inyo, kung lumalaban yung aso nyo, may chance. Pero kung hindi siya lumalaban, wala talaga. So, yun. Sinasabi ko dun sa mga nagme-message sa akin, pag namatayan sila na baka kailangan lang talaga ni God ng angel sa heaven.
Kailangan lang ni God ng additional angels sa heaven. Yun na lang isipin nyo. Okay, so yun yung una. Iiyak nyo lang yan. Tapos pangalawa, syempre, yung lagi ko ginagawa, sinisisi ko talaga yung sarili ko. Huwag nyo sisisihin yung sarili nyo. Lalo na kung alam nyo, ginawa nyo lahat. Hindi nyo sila pinabayaan. Ganyan. So, syempre, habang okay pa yung dog nyo ngayon, huwag nyo na siya pakain ng kung ano-ano na bawal sa kanya. Huwag nyo din siya papalabasin para magpasura, ganyan-ganyan. Tapos sa huli, manghihinayang kayo. I-keep nyo siya sa loob ng bahay nyo. Kung kailan siya itali nyo siya, pero wag dun sa naaarawan siya lagi, nainitan siya, sa stress siya lagi. Make sure na comfortable siya doon sa lugar niya. Okay lang na itali nyo kasi syempre, di ba, normal naman yun eh. Di ba, baka makakagat. Or syempre, safety din eh. Kasi baka masagasaan kung gala ng gala. So, okay lang yun. Basta comfortable sila. Ayun nga, huwag nyo sisihin yung sarili nyo. Tapos, isipin nyo na lang, lahat naman talaga nawawala, pati nga mga tao, di ba, namamatay. So, ganun talaga. Dadaan talaga sila doon. Mamamatay talaga sila. Yun nga lang, ang gawin nyo lang, bago sila mamatay, make sure na talagang minahal nyo sila. And, pinigay nyo yung best nyo sa kanila. Parang ginamot nyo sila, pinilit nyo silang pakainin, di ba? Parang isinalba nyo talaga sila. Huwag kayo yung amo na nakikita nyo na may sakit yung aso nyo, pinabayaan nyo lang. Siyempre, magre-regret talaga kayo. Doon sisisihin nyo talaga yung sarili nyo pag ganun. So yun, tas maging thankful na lang kayo na nakilala nyo sila, nakasama nyo sila sa buhay nyo. Huwag nyo nasisihin yung sarili nyo, nakasalanan nyo ng kasalanan nyo. Diba? Dahil na kung binigyan nyo naman lahat sa kanya. Third, ipag-pray mo siya. Ito lang yung nagawa ko talaga kalalakot sa kalaano. Kasi wala akong time mag-iiyak dahil syempre nandiyan na si Amaya. Hindi ko na din maasikaso talaga. Pero sobrang nalungkot talaga nawala sila. Ang gawin nyo na lang, ipag-pray nyo sila. Tapos, ipag-pray nyo na lang na sana bumalik sila in the future sa inyo. Kasi, ewan ko kung naniniwala kayo. Pero ako naniniwala kasi ako sa reincarnation na kapag nawala sa'yo, babalik, diba? Parang sa aso din. Baka pag nawala siya sa'yo, babalik sa tuta. Ganyan. Kaya ako mahilig ako yung dati. Kapag may namatay akong aso, nag-aampun ulit ako. Pinapangalanan ko sila ulit ng kapangalan nila. Iyon. So, iiyak nyo lang siya kay God. And pag-pray nyo na sana, nandun na siya, kasama siya ni God. Ganun. Diba? Kasi turing naman natin talaga sa kanila is pamilya. Tapos, dun nyo sabihin din kay God lahat ng, gusto nyong ipasabi doon sa dog na hindi nyo nasabi nung buhay pa yung dog nyo. Yung mga sorry nyo, kung meron kayo sorry, thank you nyo, kay God nyo na lang sabihin. Malay nyo, nagigets nila yun sa heaven. Tapos 4, post your message with your baby's picture. So yun, lagi ko itong ginagawa, pero hindi talaga ako mahaba. Yung kay Otis, medyo mahaba yung message ko sa kanya, kasi syempre, diba? Pero ngayon medyo na ako, kasi nga, pinagpre-pray ko na, yung gawin nyo is i-post nyo siya sa Facebook nang may picture niya, tapos sabihin nyo dun yung mga messages nyo sa kanya para at least nasabi nyo yun bago siya mawala, diba? And hindi ko naman sinasabi na mababasa nyo yung nasa Facebook nyo, pero one way din yun para mailabas nyo yung gusto nyo ilabas, yung mga sabihin nyo sa kanya. Kung may regrets kayo, ganito ganyan, kung may thank you kayo, yung mga naaalala yung memories niya, diba? Para yearly din, kasi ngayon meron na tayong mga memories, diba? Para yearly, at least, mare-recall nyo na, ngayon pala siya nawala, 1 year na pala, ganyan, namimiss mo na siya, diba? Para hindi rin siya mawala sa heart mo, ganyan. Last, mag-ampun ka ng bagong dog. Oo, yun, parang rebound talaga siya. Pwede mo siyang tawagin na naging rebound mo talaga yung puppy, pero malaking tulong siya eh. Kasi medyo nawawala yung mo dun sa nawalang aso mo, diba? Pero wag agad-agad ha. Mag-iiyak ka muna. Kasi baka mamaya mapabaya mo naman susunod. So yun, yung sinabi ko kanina, pinapangalanan ko sila ng kagaya din ng pangalan dati ng aso ko. Wag niyong gagawin yun. Kasi the last time, nag-ampun ako si Otis din. Namatay din siya agad. So, hindi ko alam kung may connect yun. Pero wag niyo na lang gawin. Kasi baka nga may connect. Diba? Iba na lang yung ipangalan nyo. So, iyon, mag-ampun kayo ng aso. Tapos, doon nyo naibuhos yung love nyo na hindi nyo naibuhos dun sa nakaraan. Or, syempre, naputol, diba kasi nawala siya. Ibigay nyo na sa ibang dog. Huwag kayo yung parang imo na, ayoko na mag-aso kasi nakakaiyak kapag namamatay. Huwag ganun. Kawawa naman yung ibang aso, diba, na maka-experience pa sana ng love nyo. Okay, so, yun doon sa mga far parents na nakarelate. Yun. Siguro naman nakaka-relate talaga kayo kasi alam niyo naman kapag namamatayan talaga tayo ng mga pets, hindi talaga masaya.
As in, para ka lang ding namatayan ng kamag-anak. So yun, thank you so much for watching. Meron akong mga other vlogs about dogs. Kung gusto nyo, i-check out nyo na lang dyan. Makikita nyo naman. Don't forget to subscribe down below and hit the notification bell. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye!